Siksikan ng tren sa umaga. Nahulog si Cheng Qianxing sa gitna ng tao. Sama-samang amoy. Itinaas ni Cheng Qianxing ang volume ng kanyang headset. Screen ng istasyon ng Jinmachi. Takot na mahuli kahit isang minuto. Mawawala na ang bonus sa buong buwan. Isang kakaibang hangin ang umusbong mula sa kanyang mga daliri. Ang pangangalay ay kumalat sa lahat ng dako ng katawan. Nalaman ni Cheng Qianxing na ang paligid ay kayang maramdaman ng malinaw ang hangin. Anong sira-sirang aircon ito? Ang hangin ay minsang malakas, minsang mahina. Nakakainis ang hangin. Nasa lalamunan ni Cheng Qianxing ang kanyang puso. Sobrang malinaw ang kanyang nararamdaman. Ang hangin sa paligid ay ganap na. Naglalaro ayon sa kanyang kalooban. Lalong siya ay kinakabahan. Lalong nagiging magulo ang hangin. Ang hangin ay humihigop ng mga piraso ng alikabo na bumubuo ng isang maliit na buhawi sa gitna ng sasakyan. Ha ha ha. Bumulong ang mga tao sa paligid. Nagmamadali si Cheng Qianxing, pawis sa palad. Unti-unting nanlalagkit ang likod. Nakatayo si Cheng Qianxing sa kanyang pwesto. Pilit na nagdarasal sa kanyang isip. Naway huminto na ang hangin na ito. Huwag sanang mapansin ng sinuman. Tahimik na humihinga si Cheng Qianxing. May kaunting lamig pa sa dulo ng mga daliri mula sa hangin. Isang mabigat na tingin ang bumagsak sa kanya. Itinaas ni Cheng Qianxing ang kanyang mga mata at tumingin. Ang tingin ay bumagsak sa lalaking nakasuot ng itim na hoodie sa isang sulok. Diretso ang tingin ng lalaki sa kanya. Parang alam na niya ang lahat ng kakaiba. Naramdaman ni Cheng Qianxing ang pag-aalala. Nakatungo siya at nagkunwaring nagbabrowse sa telepono. Hindi mapigilan ng kanyang mga daliri ang nanginginig. Nanginginig ang kanyang puso. Natatakot na natuklasan ng lalaki ang kanyang lihim na kontrol sa hangin. Para bang umiwas si Cheng Qianxing sa isang batong nakatago sa dagat. Mabilis na pilit binuksan ang pinto ng sasakyan. Mabilis ang mga hakbang. Diretsong tumakbo papunta sa labasan. Yung tingin na nagtatanong ay palagi. Mahigpit na nakatutok kay Cheng Qianxing. Sumiksik si Cheng Qianxing sa gitna ng mga tao. Doon lang tuluyang nawala ang titig na iyon. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha. Tiniyak niya sa sarili na hindi guni-guni ang pagkontrol niya sa hangin. Ang biglaang lakas. Naghatid kay Cheng Qianxing ng matinding takot. Qianxing, Cheng Qianxing. Sa wakas, natagpuan din kita. Si kasamahan na si Zhang Li ay kumaway sa kanya habang tumatakbo, na maihawak na mainit na bao. Lizzie.
Bakit ganyan ang kulay ng mukha mo? May sakit ka ba? Hindi ito mababang asukal sa dugo. Si Cheng Qianxing ay natatakot na maging tapat. Takot na ituring na isang halimaw. Naiwan ng mga kaibigan. Kahit hindi natulog ng maayos, kailangan pa rin kumain. Uminom ka ng gatas para makabawi. May sasabihin akong kakaiba. Sa subway, may kakaibang hangin na nagdala ng papel na basura. Biglang nanigas si Cheng Qianxing. Halos matapon ang gatas. Nagmamadaling tumulo ang pawis sa mga daliri. Hindi mo napansin. Panoorin mo itong video. Sa video, makikita ang cyclone sa loob ng sasakyan. Hinahampas ang mga papel habang kinukunan. Bumibilis ang tibok ng puso. Nalaman mong sanhi nito ay ang iyong pagkawala ng kontrol. Kakaiba, siguro sira ang aircon sa subway. Sabi mo, baka naman pinaglalaruan ng multo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, sira lang ang aircon. Bilisan mo, malilate na tayo. Nagmadali ang dalawa papunta sa kumpanya. Si Cheng Qianxing ay hindi mapakali sa daan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang subway. Ang mga larawan at ang lalaking may itim na sombrero. Pagdating sa kumpanya, umupo sa kanyang pwesto. Hindi makapagtrabaho si Cheng Qianxing ng tahimik. Nakatitig siya sa computer. Walang laman ang kanyang mga mata. Walang malay na tumutuktok ang mga daliri sa keyboard. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Qianxing. Tahimik na binibigkas ang Zhaofeng. Anong iniisip ni Qianxing? Inutusan ng lider na ayusin ang dokumentong ito. Sige, naiintindihan ko na. Ako na agad ayusin. Hindi ka mukhang okay ngayon. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, magpahinga ka na lang. Wala naman talaga akong sakit. By the way, may nag-share pa ba ng video? Marami sa mga kaibigan ko sa social media ang nag-post tungkol sa iyo. Ang anggulo ng video sa social media. Bahagyang nakuha ang lokasyon ni Cheng Qianxing. Biglang umakyat ang puso ni Cheng Qianxing. Agad na inalis ang kanyang tingin. Siguro ako lang ang nag-iisip ng labis. Mabilis mong ayusin ang mga dokumento. Tumango si Cheng Qianxing. Tumingin sa likod ni Zhang Li. Lalo siyang naguguluhan sa loob.
Magtuon ng mabuti. Muling subukan kontrolin ang hangin. Maingat siyang kumilos ng daliri. Dumampi ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Humihip ang papel. Nagsimula itong umiikot ng bahagya. Muling dumikit ng marahan sa mesa. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Cheng Qianxing. Tiyakin na talagang kaya mong kontrolin ang hangin. Ilang piraso ng papel ang maayos na lumipad papunta sa tabi ng kahon ng dokumento. Nagulat at natuwa. Banayad ang hangin. Walang anumang pag-atake. Ah! Boss Wang, nag-aayos ako ng mga dokumento. Nabagsak ko ito nang hindi sinasadya. Ah! Umuwal si Ginoong Wang at humarap. Bumaling pa siya at tinignan siya ng masama. Muling tumulo ang malamig na pawis sa kanyang palad. Nagpa siya siyang tahimik, na hindi kailanman gagamitin ang kapangyarihang ito sa harap ng iba. Sa buong umaga, maingat na inayos ni Cheng Qianxing ang mga dokumento. Hindi naglakas loob na magpabaya kahit kaunti. Nagtatago siyang nag-ensayo ng pagkontrol sa hangin. Nasanay sa pakiramdam ng kapangyarihan. Natuklasan ni Cheng Qianxing. Kapag mas kalmado ang emosyon, mas tumpak ang pagkontrol sa hangin. Kapag nagagalit ang emosyon, ang hangin ay nagiging magulo, kagaya ng sitwasyon sa subway. Pumunta si Qianxing sa fast food sa ibaba, ako ang taya. Ah! Nag-ayos ang dalawa at bumaba. Umupo sila sa sulok ng fast food. May kakaiba sa'yo ngayon. May iniisip ka ba? Lizzie, kung may makita kang tao na kayang kontrolin ang hangin. Matatakot ka ba? Oh, ang galing naman na makontrol ang hangin. At hindi naman nakakasakit, anong ikababahala? Akala ko mag-iisip ka na siya ay isang halimaw. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang espesyal na katangian. Kung hindi nakakasakit, talagang kahanga-hanga iyon. Bakit mo biglang tinanong yan? Hindi naman, totoo bang kaya mong kontrolin ang hangin? Wala. Nagbasa lang ako ng science fiction, tanong-tanong lang. Medyo naiinggit ako sa may ganitong kakayahan. Si Cheng Qianxing ay nakatungo sa pagkain. Hindi niya mapigilang umiti. Sa loob niya, tahimik siyang nagdedesisyon. Sa sandaling ito, dito mismo, kailangan niyang ipahayag ang lahat ng katotohanan kay Zhang Li. Pamilyar na hangin ang pumasok sa loob ng palasyo. Muling naramdaman ni Cheng Qianxing ang pamamanhid sa kanyang mga daliri. Nakatitig si Cheng Qianxing sa pintuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang nakatayo roon.
Mahigpit siyang pinapanood ng lalaki. Nakausli pa rin ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Parang umakyat ang puso ni Cheng Qianxing sa kanyang lalamunan. Halos mahulog ang kanyang mga chopstick sa sahig. Ano nang nangyari? Anong tinitingnan mo? Mukhang masama ang iyong pakiramdam. Wala, nagkamali ka lang. Tumingin si Zhang Li sa pintuan. Nakita lang ang matangkad na likod ng lalaki. Kilala ba siya? Bakit hindi ko siya nakita? Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan na ganyan? Matagal na kaming hindi nagkakausap. Pabilis ang pagkain niya. Kumain ka ng mas marami para makabawi ng lakas. Napakabangis ng estado mo ngayon. Habang kumakain si Cheng Qianxing, nakadikit siya sa pintuan. Nakatayo pa rin ang lalaki sa kanyang kinaroroonan. May pangamba sa puso ni Cheng Qianxing. Hindi siya makatingin sa katapat niya. Sino ba talaga ang lalaking ito? Anong layunin niya sa paglapit sa atin? Tumayo ang dalawa at umalis sa fast food restaurant. Agad na sumunod ang lalaki sa kanila. Nananatiling may distansya ang lalaki. Hindi lumalapit o umaalis sa kanila. Chihiro, may sumusunod sa atin mula sa likuran. Yun ang lalaki. Alam ko, sinusundan niya ako mula pa kaninang umaga sa subway. Siyang sumusunod mula sa subway. Huwag kang tumawag ng pulis. Pakiramdam ko, wala siyang balak na saktan ako. Baka may masama siyang balak. Bumalik tayo sa opisina. Maraming tao, ligtas. Maghintay ka pa. Huwag kang mag-alala kapag may hindi tama. Agad kitang sasabihan. Sige, mag-ingat ka. Huwag mong dalhin mag-isa. Si Cheng Qianxing ay puno ng pagdududa. Paano alam ng lalaki na kaya niyang kontrolin ang hangin? Bumalik ang dalawa sa kumpanya. Si Cheng Qianxing ay nakaupo sa kanyang pwesto, ngunit hindi mapakali. Tumingin si Cheng Qianxing sa labas ng bintana. Tumingin si Cheng Qianxing sa labas ng bintana. Nandyan pa siya. Mag-report na tayo sa pulis. Sobrang nakakatakot na sinusundan tayo. Hindi ko na kailangang isipin, hindi niya ako sasaktan. May gusto akong sabihin sa iyo. Sige, sabihin mo.
Ano man yan? Nakikinig ako at handang tumulong. Kaya kong kontrolin ang hangin. Mayroon akong kakaibang kakayahan. Nakatitig at nakabuka ang bibig pero walang masabi. Ah! Huwag kang nagbibiro. Paano mo mapapangasiwaan ang hangin, ang layo naman yan? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Tumingin si Cheng Qianxing sa paligid. Tinitiyak na abala ang mga kasamahan niya. Dumikit si Cheng Qianxing sa kanyang daliri. Ang lapis sa mesa ay lumipad at umiikot. Kumusta, hindi ba kita niloloko, di ba? Hindi ito isang ilusyon. Ah! Si Cheng Qianxing ay nagpakita ng matagal nang nawalang ngiti. Ang batong nasa puso niya ay sa wakas ay nahulog. Ah! Magtuon ng isip upang kontrolin ang folder na iyon. Matatag na bumagsak sa ibabaw ng mesa ni Zhang Li. Saan mo nakuha ang kakayahang ito? Bakit hindi kita nakitang gumamit nito dati? Hindi ko rin alam. Bigla na lang itong lumabas kaninang umaga sa tren. Natural lang. Baka ikaw na ang sinasabi nilang may espesyal na kakayahan. Nagtataka si Cheng Qianxing. Naramdaman niyang akma ang salitang may espesyal na kakayahan. Mabait ang kakayahan. Walang agresyon. Hindi makakasakit sa iba. Kung sakaling mabuli ako sa hinaharap, gamitin mo ang hangin para tulungan ako. Pahihirapan silang tumayo, hahaha. Hindi ito basta-basta magagamit. Nangyari lang iyon dahil sa lalaking may itim na sombrero. Yung lalaking iyon, isa rin kayang may kapangyarihan. Kaya hinihintay ka niya. Siguro kung hindi naman siya palaging sumusunod sa akin. Huwag kang magpaloko sa kanya. Huwag kang mapahamak. Palagi siyang sumusunod sa akin. Siguradong may gusto siyang sabihin sa akin. Biglang tumunog ang cellphone ni Cheng Qianxing. Ipinapakita ng screen ang isang hindi kilalang numero. Hello, si Cheng Qianxing ba ito? Ako ito, sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko ang iyong lihim. Ikaw ay isang bagong gising na Wen type na may kapangyarihan. Sino ka talaga? Anong balak mo? Gusto kitang makausap ng personal. Ah! Nasa ibaba ako sa CAF.
Alam ko ang lahat ng sagot tungkol sa iyong kakayahan. Paano mo nalaman? Tahimik na nakikipaglaban si Cheng Qianxing. Gusto niyang malaman ang tunay na pinagmulan ng kakayahan. Tumingin si Cheng Qianxing kay Zhang Li. Nagbigay si Zhang Li ng nag-aalala, ngunit nakakapagbigay ng lakas ng loob na tingin. Sige, pupunta ako sa'yo. Sana hindi mo ako niloloko. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Siya iyon, nandoon siya sa coffee shop. Alam ang lahat ng sagot sa aking kakayahan. Napakadelikado. Sasama ako sa'yo. Mas ligtas ito. Huwag mag-alala kapag may panganib. Agad kitang tatawagan. Matagal ng kalahating oras na walang balita. Mag-ulat na ako sa pulis para hanapin ka. Pumunta sa cafe sa ibaba ng kumpanya. Bawat hakbang niya ay may kaba. At umaasa na makuha ang lahat ng sagot. Pumasok siya sa loob ng cafe. Sa loob ng kapehan tahimik, may malumanay na musika. Hindi masyadong maraming tao, mahinahon ang atmosfera. Nakatutok sa lalaki na nakasuot ng itim na hoodie sa sulok malapit sa bintana. Nag-atubili si Cheng Qianxing sandali. Nangahas siyang lumapit at umupo sa harap ng lalaki. Nandito ka na. Bakit sumunod ka sa akin? May mga kapamilya ka na may kapangyarihan ng hangin. Representa ko ang Wind and Rain Pavilion para imbitahan ka. Ituturo namin sa iyo kung paano kontrolin ang hangin at protektahan ka. Tiyugu, nagpasya na ako. Sasali ako sa Wind and Rain Pavilion. Si Cheng Qianxing ay nakaramdam ng mainit na agos. Sa wakas ay natagpuan ang tahanan. Wala nang pagkalito at takot. Salamat, Tiyugu. Kung hindi dahil sa'yo, nasa kalituhan pa rin ako. Ah! Ang sikat ng araw ay tumatama sa katawan. Sa gitna ng libu-libong bituin, dumarampi ang isang banayad na simoy ng hangin. Hindi na siya natatakot. Tanggapin ng may kapanatagan ang iyong pagkakakilanlan bilang isang wind system na may kakayahan. Tumingala si Cheng Qianxing patungo sa kumpanya. Ang kanyang mga hakbang ay naging matatag at tiyak.
Pumasok si Cheng Qianxing sa lobby ng kumpanya. Naghahanda siyang ipaalam kay Zhang Li ang magandang balita. Magsisimula na siya ng bagong buhay bilang isang may kakayahan. May mga kasama at may propesyonal na gabay.